Ayan. Hello guys. So panggabi tayo. So sa mga nagtatanong kung may pick up point ba yung pag nagtatrabaho ka sa home care na stay out, kung may pick up point, meron naman po. May mga pick up point po. Yung iba kasi nakadepende rin kasi yung ibang nurses door to door, sinusundo mismo dun sa location, tapos ihahatid sa patient, tapos susunduin dun sa patient, ihahatid sa location mismo nila. Pero yung iba naman, meron ding ano ba to? Meron silang pick up location point kung saan doon lang sila susunduin, tapos doon lang din sila ihahatid. Bali, papunta sa patient, pauwi, doon lang sila susunduin at ihahatid. Yung iba dito, kagaya sa company namin, yung pick up location, pag hindi ka door to door, ano yan, sa mga metro, ganyan, kasi accessible pag sa mga metro station ka tsaka hindi ka na rin maglalakad-lakad. Halimbawa, malapit ka sa metro, doon ka susunduin sa mga metro station. Pero kung malayo ka, syempre mag-allocate talaga ng magde-designate talaga ng pick up location mo na convenient para sa nurses, para sa driver. Ganun yung yung nangyayari. Kasi minsan gusto ng nurse na pick upin sa nila, dun sa may location nila, pero sobrang traffic naman. Tapos yung iba naman, yung driver gusto sunduin sa metro, sobrang layo naman dun sa location ng nurse, or kailangan pa ng nurse mag-bus tapos mag-metro para lang dun makarating sa metro station. So hindi nagiging convenient, tsaka pareha sila mahihirapan. Kaya nag-a-allocate talaga yung management ng pick up point para sa mga hindi door to door. Dito sa amin, naka door to door kami. Pero yung ibang nurse hindi. So bakit ganon? Bakit yung iba naka door to door tapos yung iba hindi? Kasi from kami guys, yung sa dating company namin, ganun talaga, door to door kami. Simula nang nagsimula, door to door na po. Inihahatid kami dito sa location, susunduin din kami dito sa location namin. Pero kung malayo ka talaga, halimbawa taga Sharjah ka, tapos dito ka sa Dubai, syempre magbabas ka talaga papunta rito sa Dubai. Ganun, tapos susunduin ka na lang ng driver sa bus station. Ganun po. Or kung naman, taga dito ka sa Dubai tapos yung patient mo sa Sharjah, susunduin ka talaga ng driver sa location mo, tapos ihahatid ka sa Sharjah. Kung door to door ka, kung pick up point ka, susunduin ka lang dun sa pick up location, tapos ihahatid ka sa Sharjah. Ganun yung nangyayari. So kami, door to door kami, kasi yung sa dati naming company, ganun na po talaga yung patakaran. So nang nalipat kami ng ibang company, na-adapt lang yon kasi parehas lang ng patient, tapos wala namang kasing pinagbago. So door to door pa rin. Pero yung mga bago na nurses, ayun nga, inaanuhan sila ng mga pick up point. Kasi minsan traffic talaga eh. Lalo na dito sa Riga, ganyan, sa Satwa, traffic po talaga. Pero yung iba, naka door to door pa rin. Pero mas maganda talaga guys yung door to door. Pag mag-a-apply kayo ng home care, kung pwede naman i-door to door yung yung pick up point nyo, mas maganda yun kaysa kaysa susunduin kayo sa mga pick up location na dinidesignate ng management. Kasi convenient naman yun eh. Kasi minsan nangyayari, nandun ka na sa pick up location mo, tapos yung driver minsan malilate ng 30 minutes. Ngayon, yung iba 1 hour pa. Kasi traffic din eh. Lalo na pag hindi gumagamit ng salik yung driver. Ganun.
Pero meron namang minsan nauuna yung driver dun sa location. Kaya pag darating ng nurse dun sa metro station, nandun na yung driver. So, diretso na lang din. Pero dito sa amin guys, pag door to door ka, kailangan pag sinabi ng driver na malapit na siya, bababa ka na. Lalabas ka na nun. Kasi pag dumating yung driver tapos wala ka pa doon, mag-aantay lang yun ng 5 to 10 minutes, tapos aalis na. So ikaw na yung bahala sa transportation cost nun. Kasi hindi nakasalanan ng driver yun kung bakit ka na late eh. Kaya kailangan pagdating ng driver, ready ka na rin doon para pagdating niya, sasakay ka na. Tapos diretso na yun sa patient. Ganun yung nun, yung ginagawa. Kaso talaga minsan sasabihin ng driver sa inyo na malapit na siya. Tapos 5 minutes, kunyari 5 minutes nandiyan na siya. Tapos ikaw naman lalabas ka na. Ang nangyayari minsan nasa baba na pero yung driver mo wala pa. 'Di ba? Yung 5 minutes minsan tumatagal 15 minutes, 20 minutes, depende. Pero ganun pa rin yun. Pagdating niya, sasakay ka pa rin, tapos diretso na sa patient. Tapos halimbawa, yung duty mo is 8 to 8. Yan, minsan susunduin ka 7:30. Yan, kasi kagaya sa patient namin, yung travel time is 20 to 25 minutes lang. Depende sa traffic. Minsan umabot ng 30 minutes pag traffic talaga. Yung sa mga stoplight, yung kada stoplight, hihinto kayo. Ganun yung nangyayari. Minsan umaabot ng 30 minutes. Pero hindi naman palagi. Yan. Tapos minsan din kasi nagkakaproblema sa transport. Yan. Nasisiraan yung driver. Sisiraan ng sasakyan. Kaya medyo nadidelay. Lalo na pag walang papalit na yung magpa-cover lang yung ibang driver na naka-allocate na sa ibang mga nurses. Yun talaga, malilate kayo. Pero kung may mga extra driver naman na naka-standby, halimbawa pag masiraan yung isa, meron agad magko-cover, yun, mas okay yung ganun. Pero minsan hindi naman kasi ganun eh. Pero yun, talaga guys, kung maghahanap kayo ng home care, halimbawa bago kayo dito sa Dubai or dito sa UAE, kung bago kayo, pag mag-a-apply kayo ng home care, mas maganda yung mapili nyo yung door to door kasi malaking convenient yun para sa inyo, tapos hindi na rin kayo gagastos ng transpo. Pero yun lang, kailangan susunod kayo sa nila, sa pick up timing. Kahit naman hindi kayo door to door kailangan nyo pa rin sumunod sa pick up time. Pag sinabing 7:30, dapat 7:30 ready ka na. Kasi parating na talaga yung driver nun or nandiyan na yung driver. Kaya kailangan pag 7:30, ready ka na bumaba. Or nasa baba ka na nun, nasa labas ka na para sasakay ka na ng pagdating ng driver. Ganun po. Ayun yung namin dito sa home care. So yun lang. Sana nasagot ko yung yung katanungan na may pick up point ba pag home care nurse. Meron po. Sa muli.